Sa malawak na disyerto ng Mauritania, makikita ang isang kakaibang mundo na hindi alam ng marami. Isang lugar kung saan araw-araw ay may mga taong lumulubog sa ilalim ng lupa para maghanap ng ginto. Si Molay, isang bitiranong minero, ay isa sa mga ito. Sanay siyang bumaba mag-isa sa makikitid at malalalim na lagusan. Sa loob ng 2 araw, hindi siya umaakyat sa ibabaw. Doon mismo siya kumakain, umiinom at natutulog. Ganito ang buhay ng mga minero ng Mauritania. Ang bansang ito ay kilala sa sinaunang lungsod ng Tianguete. At sa likod ng simpleng imahe ng kanilang bayan ay nakatago ang napakalawak na yaman. Isang buong lungsod ng ginto sa ilalim ng lupa na natuklasan noong 2016 nang may aksidenteng nakakuha ng gintong bato. Ngayon, libu-libong balon at lagusan ang nasa gitna ng Sahara, ang pinakamainit na disyerto sa buong mundo. معدات بدائية ولكن Sa isang bahagi nito matatagpuan ang tinatawag na Gold City, kung saan daan-daang tao ang sabay-sabay naghuhukay, umaasa sa isang swerte o biyaya. Masalimuot at lubhang delikado ang trabaho. Ang ilan ay bumababa ng higit 40 metro at may mga balon na umaabot hanggang 400 metro. Kulang ang oxygen, madilim at siksikan ang mga lagusan. شوفوا المدينة هاي كاملة هي عبارة عن مصنع مفتوح. Maraming minero ang nagsasakripisyo ng buhay kapalit ng pag-asang makakuha ng ilang gramo ng ginto. Pagkatapos mahukay ang bato, dinadala ito sa Chami, isang buong lungsod na nakalaan para lamang sa pagproseso ng ginto. Doon, ang mga bato ay dinudurog hanggang maging parang likido at hinahalo sa mercury upang paghiwalayin ang purong ginto. Sa bawat kanto ng lungsod, makikita ang mga makina, mga naglulutong poles ng mercury at mga taong walang tigil sa pagproseso, parang isang malaking open-air factory. Ayon sa batas, dapat ibenta ng mga minero ang kanilang nakuha sa opisyal na tanggapan ng estado, nagbabantay ang Ministry of Minerals. Ngunit marami pa rin ang nagbebenta sa black market dahil mas mabilis at mas mataas ang kita. Isang maliit na piraso ng ginto ay maaring umabot sa $800. Kaya't araw-araw, libu-libong Mauritanian ang bumabalik sa disyerto. Umaasang mabubunot nila ang kanilang kapalaran mula sa buhangin. Sa kabila ng hirap, panganib at kawalan ng katiyakan, ang mga taong ito ay patuloy na lumalaban. Dahil para sa kanila, ang disyerto ng Mauritania ay hindi lamang lupa, kundi pangarap na ginto. At dito nagtatapos ang maikling paglalakbay sa isang bansa na tinatawag na lupain ng 1 milyong Makata at ngayon ang lupain ng ginto.